Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito ay matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ang Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Itinuturing ko siyang isang kaibigan, ngunit ito po'y trabaho na ginagampanan ko po. Bago ang muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo. Double check sa ating... Konting dagdag lang. I believe this is the statement from the Makabayan Black. Tama po na? Yes po. Oo. Ando dun yung fear nila na baka mag-lead ito sa money laundering. Now, the best person to answer that issue should be the former president. Maganda rin talagang lumabas no, si former president at sagutin niya bakit naging ganito. I mean, as a lawyer himself, was also been a former prosecutor, siguro alam niya yung reasons. Kasi nagkaroon naman ng, in fairness to the Makabayan Black, I believe they also had this confusion because it was all out in media eh. Na-announce kasi na siya na magiging tagapagmahala. He will be the caretaker. Okay. Bisaya. Kung sa Bisaya pa, siya ang kanang muasikaso. Muasikaso sa tanan nga assets sa SMNI. Well, personally, I myself as a politician is quite surprised with that bold act. Kasi siyempre, may investigasyon, may mga alegasyon ng, let's say, tax evasion or ill-gotten wealth or whatever the sources of the money of the businesses of the executive Pastor Kibuloy. Magugulat ka, why get a former president? No, so, what's the direction? Is it because he can have a hand on, actually lang sa totoo nga, as of this point of time, we really don't know how much in terms of monetary value is the available cash and asset of Pastor Kibuloy, considering that he has been a religious leader internationally for a long time. So, andun ba yung fear? Now, there are cases, not in the Philippines, but abroad, related to this. Siguro dyan nanggagaling yung konteksto ng statement ng Makabayan. But again, ang hirap eh, kasi nagulat din lahat bakit former president ang magiging administrator. Kasi during the incumbency of former President Duterte, alam naman niya na meron ngang mga kaso ang Amerika or kung ibang bansa ba yun, I believe may mga na-hold din ng mga empleyado. So medyo masalimuot. So getting a former president as a possible administrator of your properties and your wealth can be misconstrued
as hiding something. Kasi you have to get somebody powerful to do that. So siguro nahiya lang din si PRRD at tinanggap niya either nahiya siya na sabihin hindi o kung he's doing it as a friend or he's doing it as a lawyer. So all of these questions can properly be answered by the former president. Para naman mawala na itong mga lumabas na pangamba ng Makabayan. Ipinaaresto na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy dahil no-show sa inihaing show cause order. Nakatutok si Salima Refra. Pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Pinirmahan ang warrant of arrest laban kay Kibuloy dahil sa patuloy na pagtangging humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Matatanda ang binigyan pa ng show cause order si Kibuloy para magpaliwanag. Pero di na kumbinsi sa dahilan nito ang komite. Ang Senate Sergeant at Arms ang inatasang magpatupad ng arrest warrant. Dati nang sinabi ng PNP na handa silang magbigay ng assistance sa Senate Sergeant at Arms. Pero sa ngayon, wala pa raw opisyal na request para rito. Pero paglilinaw ng PNP, limitado lamang ito sa pagbibigay seguridad sa mga miyembro ng OSAA sa implementasyon ng warrant. Samantala, naisampa na sa korte sa Davao ang mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse laban kay Kibuloy at 5 iba pa. Inendorso na rin ng City Prosecutor ng Davao ang kasong human trafficking pabalik ng Department of Justice sa Maynila para isampa naman sa korte sa Pasig. Nauna nang sinabi ng DOJ na hihingi nila sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa mga kaso dito sa Metro Manila. May immigration lookout bulletin order na laban kay Kibuloy habang didinggin pa ang ihahaing precautionary hold departure order kontra rin kay Kibuloy ng DOJ. Wala pang tugon ang kampo ni Kibuloy sa aming mga text at tawag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Kibuloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a gikan sa masa para sa masa event with vloggers. Kibuloy is already in contempt. Hindi na po mababago iyan. Nagkaroon ng objection, pinagbigyan alinsunod sa rules. Pero hindi pa rin nakabuo ng majority signatories. Kaya it is clear as day, my ruling is in motion. At mas lalong lumakas ang pangangailangang i-contempt siya dahil even after the March 5, 2024 contempt citation upheld on March 12, 2024, Kibuloy has continued to brazenly taunt and make a mockery of the committee and consequently the Philippine Senate by releasing through his supporters a list of 17 conditions before he appears. This level of mockery of a constitutional exercise of duty by a committee of the Philippine Senate is unprecedented and disturbing, and further confirms Kibuloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate Rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito.